Yung sinasabi, alam mo, ang tingin ko diyan, hindi pa siya humaharap, eh, tibag na siya, natibag na. 'Pag siya ay humarap sa cross-examination, lalo siyang matitiris, lalo siyang matitibag. Ngayon naman Attorney Sal 'no, kasi nga naaprubahan nga ng, nadi-discuss natin na inaprubahan nga ng Senado itong ruling na 'yan na today naman Attorney Sal, for the day 8 naman tayo Attorney Sal, ihaharap nila si, NBI Director Attorney Melvin Matibag na ayon sa, over the weekend sa mga interviews ng prosecution, he is the most credible witness, ang kanilang last witness for the dito sa Article 4 Attorney Sal, for sa grave threats nga. And they expect fireworks sa sasabihin ng NBI Director. Anong masasabi mo doon? Is he the most credible witness para doon sa grave threats na nirereklamo nila sa Vice President? Credible, sabi nga ni Attorney Carlo Benito sa akin gabi. So, ba't naman yan? Mukhang wala namang alam yan kasi pumasok yun ng NBI Director tapos na ang investigasyon. Oh, yun ordinaryong lang, pananaw yun. Kasi kailan ba siya naging director? Bago lang. Bago lang. Exactly. So he has no personal knowledge of what transpired in the investigation. So ano i-testify niya? Kung hindi siya, wala siyang personal knowledge, would it suffice Attorney Sal is yung evidentiary yung mga reports na nakuha niya Attorney Sal as NBI Director? Eh, unang-una, wala naman nagki-question ng mga report eh. Ang kini-question, the way it was handled. Madalit sabi, ang sasabihin niya lang, nung ako'y naging NBA director, pagdating ko dyan, na-imbestiga na at ibinigay sa akin yung report. Oo, ay ano ngayon, ibinigay sa yung report. So what does that prove? It doesn't prove anything. As I said, mga useless lahat yung mga testigo dahil unang-una, inauthenticate nila isang bagay na hindi naman kini-question. Pangalawa, napatunayan doon na how siya yung investigation nila. Hindi nila inimbestigahan yung panganib sa buhay ni Inday Sara. Pagkatapos, inamin pa nila na yung di umanong mga nanghihikayat ng pagpagbansak ng gobyerno, wala naman naging reaksyon na gano'n. Kasi nung tinanong ang testigo, meron ka bang mga natanggap na report, nagreklamo sa inyo na merong mga mamamayan na nagkamit ng mga hakbangin laban sa gobyerno na matatawag mong sedition? Sagot naman ng testigo, wala. Nakita mo ba si Inday Sara na nasa mga protesta ng mga rally para hikayatin ang tao na ibagsak ang gobyerno? Sagot niya naman wala. So anong napatunayan niyo? In fact, ang napatunayan niyo, puro kasinungalingan. Ang akusasyon na si Inday Sara ay nagkamit ng framing grave threats, nagkamit ng inciting to sedition. Lalong-lalo pa yung sinasabi natin na hindi naman yun napatunayan, na nagkontrata siya ng mamamatay tao. Inamin din nila yon. So pabor na naman sa defense yun. I'm even assuming na napatunayan mo na may contract to kill. It's not a crime. Alam mo ba na yun? Kahit na ikaw may pagkontrata, napapatayin mo ako, halimbawa, kakontrata mo si Carlo, hindi krimen yun unless you commit overt acts towards the realization of that plan. Kung plano lang, wala. Kasi sa ating batas, meron lang mga pagplano o sabuatan na pinaplano mo palang krimen. Halimbawa, inciting conspiracy to commit sedition, conspiracy to commit rebellion, conspiracy to commit kudita. Yan ang mga pagplano pa lang, krimen na. Pero ito hindi. Attorney Sal, kasi pinag-uusapan din ng, hindi naman na-discuss na natin, Attorney Sal, yung tungkol dun sa ruling ng presiding officer ng kay Matibag naman, no? Ang iniisip din kasi ng mga tao, pag sinabi ng prosecution na fireworks, at sinabi mo rin naman your questioning na bago lang naman siya dyan, wala naman siyang personal knowledge, no?
What if kung kasama sa testimony ngayon ni Director Matibag yung hawak na nila, yung umano'y kinontract ni Vice President Sara Duterte na papatay sa presidente, the first lady and the House Speaker, kung may mangyayari nga sa Vice President. Gaya sinabi ko hindi ba inamin na nga nila na hindi nila nakita yung kontratang pagpatay kasi sinasabi ng testigo, tinatanong siya. Gaya nga na sinabi ni Risa Ontiveros, wala naman kayong preba na she contracted an assassin. Hindi man sagot ng abogado. Tinignan daw nila ang katotohanan. Imagine, the truth now of the contract to assassinate or to hire an assassin, makikita rin doon sa bilang vice presidente, hindi naman siguro siya magsisinungaling. My goodness, ano ba yan? Komedya ito It's a comedy. But you think may agam-agam ba si Director Matibag na humarap sakaling ma-raise din yung mga i-question nila yung like Senator George Cayetano na kasi nga gustong i-connect si Senator Cayetano doon sa SEA Games, di ba tayo yung nag-host noon na yung there was nagkakaroon pa ng spat between Senator Cayetano and Senator Panfilo Lacson sa social media na bagay daw sa payata si Senator Cayetano kasi dun sa mga flood control, ghost projects, so on and so forth. And you think pwede makontempt si Attorney Matibag sakaling magkainitan mamaya doon sa pagharap niya sa impeachment trial? Palagi ko, unang-una, labas yun sa impeachment, yung mga binanggit mo. Malayo yun. I don't think na isasama nila sa direct. Pag sinama nila sa direct yun, lalo sila may problema. Siguradong ma-objectan yun. Ang yung sinasabi, alam mo, ang tingin ko dyan, hindi pa siya humaharap, tibag na siya, natibag na. Pag siya ay humarap sa cross-examination, lalo siyang matitiris. Lalo siyang matitibag. Attorney Sal, puntahan naman natin yung isa pang malita, Attorney Sal, na hindi apektado ng husto ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa nagdesisyon ng Senate Impeachment Court na ipasabi na ang kanyang bank tax at ilang AMLAC records ayon sa kampo ng Vice Presidente. Matagal na nilang inaasahan ang ganitong hakbang. Na ito yung report ni Jason Rubrico. Sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila kinatatakutan ang mga dokumentong hinihingi ng prosecution panel. Ayon sa defense team, ang kanilang pagputol ay nakabatay sa pagsunod sa due process at sa mga umiiral na batas. Inaprubahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mosyon ng prosecution na ipasabina ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Sakop ng sabpina ang bank records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021. Hindi naman kasama sa utos ang foreign currency deposit accounts, records ng law firm at dalawang corporate entities. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, inaasahan na nila ang posibilidad na maaprubahan ang mosyon kaya hindi sila labis na nababahala. Iginit ni Poa na ang kanilang pagtutol ay hindi dahil sa takot sa mga dokumento, kundi dahil naniniwala silang dapat sundin ang due process at ang mga umiiral na batas sa paghingi ng naturang mga record. Sa amin, we anticipated it at parati ko naman sinasabi, hindi namin kinakatakot yung mga dokumento, di ba? Ang punto lang naman talaga namin is meron tayong mga batas, meron tayong due process clause sa Constitution. And sa akin kasi pagdating sa Bill of Rights, it's tested when it's, not when it's convenient It's tested when it's inconvenient. Diba? Katulad ngayon, that's how you really test kung uubra yung due process in a situation that's difficult to decide, that's inconvenient for everyone. So, but then again, sa atin naman, na-anticipate natin to. So kung mangyari man, I don't think it will affect the defense. I don't think it will be incompatible with our theory and our strategy all along. So we're not so down about it. But of course, if
sabi ko nga, may mga remedies under the law, we'll still ask the client kung gusto niya. Bagamat hindi pumanig sa kanila ang naging desisyon, sinabi ni POA na iginagalang nila ang pasya ng impeachment court at handa silang sumunod dito nang hindi isinasantabi ang mga legal remedies na maaari pa nilang gamitin. Nang tanungin kung malaking dagok ba ito sa depensa, sinabi ni POA na mas nanaisin sana nilang napaboran ang kanilang pagtutol. Ngunit bahagi aniya ito ng normal na proseso ng paglilitis at handa sila sa anumang mangyari. Hindi namin may pagkakaila na talagang we had strong grounds to oppose. No? At least yun yung pananaw namin. But as to setback, we're ready naman. Whatever happens, this is the possibility of this happening is something we also anticipated. So hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, hindi naman tayo magbobolahan. Siyempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga napagbigyan din yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding, and we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So, we just submit to the ruling of the court, but again, without prejudice, siyempre, sa mga remedies that are available. Sa usapin naman kung maaari nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema, sinabi ni POA na bukas ang posibilidad, ngunit wala pa silang pinal na desisyon. Aniya, kailangan pa nila itong pag-usapan bilang defense team at pag-aralang mabuti bago maghain ng anumang petisyon. It's something that we have to discuss. Kung aakyat ka sa Supreme Court, syempre, you have to also, draft the pleading itself and make sure that all of your arguments ay malatag ng mabuti, di ba? So, hindi pa natin yan masasabi dahil, in fact, yung pag-akyat pa lang sa Supreme Court, hindi pa namin na-desisyonan. Meaning, you never know, baka hindi naman kami umakyat talaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Attorney Sal, hindi pa naman sila sure kung aakyat sila sa Supreme Court. Dapat umakyat sila kasi masyadong klaro naman yan. You cannot be fishing evidence to prove your case. Kinakailangan meron ka ng pruweba na konti that will validate or justify the reason for asking the court to issue subpoena para makita. Para lalong mabalidate yung mga akusasyon mo dahil meron ka ng initial na ebidensya. Masyadong klaro naman yun. Malaki sa Korte Suprema. Para for once and for all, marami na nakabinbin doon ng mga constitutional issues na hindi pa na resolve. Siguro panahon na para matapos na Mhm. Samantala, Attorney Sal,